I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Alam nyo, itong pagkatalaga kay Ombudsman Remulla, maraming mga sikat na mambabatas, mga ibang political analyst, mga ibang abogado na umaasa kay Ombudsman Remulla na maging transparency baga, patas. Ang kanyang pamumuno ay dapat makasuhan talaga yung mga taong nasasangkot sa anomalya, no? So, isa na po rito si dating Senador Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Gordon. Ito mga kababayan, nanawagan po siya, no, kay Ombudsman Remulla. Alam nyo, ito na siguro ang pagkakataon natin lahat, no? Habang nakaupo si Pangulong Marcos Jr., alam nyo naman po, very open ang lahat ng kanyang lahat para maimbestigahan ang dapat maimbestigahan, no? Sa mga past admin, especially sa Parmali. Ito si Senator Gordon, ex-senator, dati nga to, siya po ang nanguna sa pag-imbestiga sa Blue Ribbon committee nung panahon pa ni Digong. So sabi niya dito mga bes, basahin po natin para kompleto, detalyado. So I hope na makarating ito kay Ombudsman Remulla. Sabi po dito ng Pinoy Trend, Gordon, hinimok si Ombudsman Remulla na imbestigahan si dating Pangulong Duterte. Sa bagay, may punto siya dito. Dapat lang. Kasi, lalo na mga kababayan sa Parmali, 11 billion. Ang dami talaga. Kung kakalkalin, naku, marami mga bes. Nanawagan si dating Senador Richard Gordon kay Ombudsman Boying Remulla na balikan ang kontrobersyal na isyu ng Parmali na umano'y sangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo po yun mga bes. Totoo po yun. Sa totoo lang, sinabi niya nga ito sa kanyang interview mga kababayan. Sabi po dito tuloy, naniniwala si Gordon na maaaring parusahan pa si Duterte sa nasabing iskandalo. Oo nga Kaya nga sana mabuksan uli nang sa ganun lalong mapipiit sa kulungan. Oo, dapat lang pagbayaran niya, no? Tayo, naaawa tayo bilang isang Pilipino, pero mga kababayan, marami ang nawawala sa atin at maraming nalalaga sa atin. Alam niyo pong nalalagas yung mga sa EJK. Kahit sabihin mo may mga kriminal, pwede mo siya ikulong for life kasi wala naman tayo death penalty. For life in prison, yun. Dapat batas at due process. Pero parang aso na kinitil, ay wag naman, di ba? Sabi dito mga kababayan, naniwala si Gordon na maaring parusahan pa si Duterte sa nasabing iskandalo. Very very clear ang kasalanan ng Presidente Duterte. Inamin niya pa mismo. Sinabi niya pa, ako rin nagnakaw nung araw. Sinabi niya pa, ako nagpa-transfer ng pera, pinalipat ko sa PS-DBM, wika ni Gordon. Totoo po yun. Sinabi niya sa kanya interview, napanood ko ito, no? I'm saying that Duterte was part of the parcel of an conspiracy to fleece the country of at least 11 billion to 47 billion in the Parmali scandal. Ay nako, ang daming nawala. Kaya, kung ito pong issue na ito nawala, bakit nga ba lumubo ang kayamanan ng isang tao? Di ba? Iisa lang yung iisipin mo, siyempre nagnakaw. Di ba? Bakit nga ba lumubo? Like for example, lumubo ang bank account ni Digong kasi nga nagnakaw. Di ba? Kasi inamin niya yun yan na nga sinabi ni dating Senator Gordon mismo. Di ba? Ako rin nagnakaw. Oo, totoo yun. Kaya sana po mabuksan uli para nang sa ganun masampulan ng dapat masampulan
At maraming, ano yan, siyempre kasabwat. Saka isa pa, mga kababayan, kahit sabihin mo, matagal na yan, I think, mga ano lang, kailan lang, di ba? Hindi pa naman naabot ng 10 years yan. Kaya pwede pang buksan. Luging-lugo ang Pilipinas that time. Ang kinalulungkot lang natin, siyempre, bakit nga ba nagawa ni Digong na kinuha magiging economic advisor si Michael Yang? Yun ang tanong. Di ba labag sa batas yan? Kundi ka ba naman diktador? Kinukontrolado mo lahat. Di ba? Lahat ng bumabati ko sa'yo, pinapapatay mo, tulad ni John Pala, di ba? Sino nagpapatay? Si Digong. Sino nagsabi? Si Las Cañas. Di ba? Dating Senador Gordon, ano yun guys isang journalist. Si John Pala. Nadali sa ikalawang pagkakataon. Kasi sabi yata ni Las Cañas, correct me if I'm wrong, parang kumbaga nakaligtas sa una, pero itong mga sumusunod, wala na. Talagang tinudas. So, well, naalala ko tuloy si Kapper Silapid. What do you think, may mga best, sa naisip ko? Well, kung ano yung naisip nyo, yun ang naisip ko. Dating Senador Gordon, hinimok si Ombudsman Remulla na imbestigahan si dating Pangulong Duterte. Well, pag nagkaroon ng imbestiga ito, for sure, madadali talagang dapat madadali. Hindi lang po yun, mga kababayan. Talaga namang, siyempre, magpipresent ito si kumbaga, present ito si dating Senator Gordon, na siya po ang namuno nung panahon na yon sa hearing sa Blue Ribbon Committee ng issue sa Parmali. Grabe kasi yung nawawala. Ang dami. Ano yun? 11 to 47 billion. Correct me if I'm wrong. Ano sabi dito? Yes, 11 billion. Diba? Sabi nga niya dyan, 11 billion to 47 billion. Ang laki niyan, mga besa. Ang isa pa sa mga naalala ko, yung binanggit ni Mr. Ramon Tulfo na nakaiwan si Digong ng 1 billion sa Malacanang nung nag-change sila ni Pangulong Marcos Jr. Ang tanong, saan kaya galing yun, yung 1 billion na yun? Kaya magugulat ka na lang kung bakit lumubo ang bank account ni Digong. Kasi sabi niya, 'di ba, nangurap siya. Nagnakaw. siya lang din ang nagpapahamak sa sarili niya. Kaya nandoon siya sa ngayon sa daig. Nakulong. Pero guys, ang dami ring mga pulis na nadamay sa kagaguhan niya. Sa totoo lang. Ay, ang saklap nun. Tapos, pinipilit ng mga ng mga DDS maging Pangulo si Sara. Ay, subukan nyo. Diyan na tayo magkaalaman, for sure. Palagay ko, yan, mangyayari kay Sara yung mangyayari sa Nepal. Maniwala kayo. Magkakaroon po ng sanib kwersa ang kulay. Pag hindi tumalsik yan sa Malacanang, mas delikado si Sara pag nakaupo. Ay, mapapatalsik yan. Mark my word. Ay, nako. So, ano po ang kapalagayan nyo? So, dahil dito mga bes, abangan po natin kung ito po ay mabigyan ng pansin ni Ombudsman Remulla kasi maraming umaasa sa kanya talaga. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.